Salamat. Good morning sa mga tag-usan. Nalpaw na inyong ang tulog, kumpleto lang, ready for the day. Naibig kayo na makapadayon ka sa paglingkod doon sa pulong sa Ginoo. Tungkol kay si Ginoong Isus, usat siya years before siya isang at sa cross, ang iya giningon nga doon mo kanako, kamo nabugatan. And today, ang equation sa iyang giningon nga kanako is actually the word. So kung masabta na ito ang pulong sa Ginoo, di lang kay confidence na ito makuha sa pulong sa Diyos, kundi we always have that assurance na kung sa man ang mga panghitabo, nagungga naman siguro nato, just last day, yesterday, busy na ako, nilupad ang mga missiles. But for those who had understood the word, kapag mo saan nakagani sa atuan, it gives us excitement, especially for those who understood the word of God. Before ilansang si Jesus Christ, ihagin ingon, nagipautan na siya, o kanus agyon. Timan ininyo siya, madunggan ninyo ang wars and rumors of wars. So sa mga indicators sa ginoo ni Jesus Christ, is interestingly napangitabo sa ato ang generation today. Ang concern lang kay majority of Christians don't have enough time sa paglingkod o pagtuon sa pulong sa Ginoo. So sa ang point, hindi alaw siya sa Ginoo nga isumpayan ang ato ang kinabuhi karon na adlaw. Ang ako ang challenge sa inyo ha, tungod kay mano-mano man siya. Karon na to ha, dili ko makapangabugar ninyo. Honestly, ako ang lawyer, walay lain kundi si Ginoong Jesus, who is the Word. In the same thing, in the same manner, maupudan sa inyo ha. Ang mga bugagid nato sa atong espirituhanong lakaw, walay lain kundi ang inyo nga. Doon ka mo kanako, kay ako ang pulong, o ang kanang pulong, maghahatag ka ninyo, o kahingwayan. So allow me again this morning na i-capture ang inyong thoughts. Ibalik nato sa gingon ni David sa Psalms 138 verse 2. Nang iyang ingon, nagyupo ko padulong sa mga templo tungod sa imuhang kadagaya sa una-una. That loving kindness there speaks about the mind of Christ. Right? And of your faithfulness. Nagpasabuto siya ang pagkamatutong sa ato ang Ginoo. Ano matuto man siya, isang kagaghang nahimo kita, isang mga Kristohanon, niyang mga kaanakan, isang pagdaghang kaita nahimo ng mga sipyat. Wala kita niya gikuhaan o gininghawa sa ilong. Tama? Kasi, pakalakahin mong ginawa. No? God is still faithful, and then ingon din David, because above all these things, imo yung gina-exalt ang imuhang pangalan o imong mga pulong. So karon na buntag, before ko mag-pray, atong isipon yun always na isang pa man si Apostle Paul, ingon yun siya, na ang pulong sa Ginoo, because I believe, now, ang iba sa mga scholars, hindi nila ma-identify. Daghan ang nagayon nga, ang nagsulat sa Hebrewanon nga pulong, it could be si Apollos, it could be si Luke, daghan sila. Pero in my stance, I believe, si Apostle Paul ang nagsulat sa Hebrewanon. So, isa sa mga iyahang gitaplit or iyahang istorya sa Hebrewanon na ang pulong sa Ginoo, buhi ini, or buhi ini o gamhanan. It's alive, and it's powerful. Paano sa siya mahimong alive and powerful pag inspired ta? Meaning, na ang written word, na ang spoken word, pero kung dili siya mo embed or musalog sa atong isip kamo na hula o kasing-kasing, dili siya inspired word. Kasi it's one thing that you read the scriptures, and then pagkahuman nga nabasa, wala na. But it's another thing na nabasa nimo o nasabtan nimo, tungod kay kung nasabtan nimo, muhatag niya siya sa ato ang kahon. And my role here is somehow, as the Lord allows me to speak, kung kamo po sa inyo ha, as the Lord allows you to live ang inyong isipon, nga ato ang mga lessons ginakuha, kung mamahimo pa lamang inyong master. When I say master, pagka na-program ng inyong thoughts, when you have the capacity to be prudent, pag inyong prudent, ikaw ang may capacity na mag-discipline, hindi man ako makunti ng inyong kagawasan.
Kasi imuha man na siya. Bisan mo gani ang Ginoo dili niya makontain ang kagawasan sa tao. You know why? Ang perfect na example, si Adam o si Eve. Kaya remember ang story, pag-ingon sa Ginoo, I believe that's Jesus Christ in His pre-incarnate form. Pag-ingon niya kay Adam, nga tanan na bunga sa kahoy, pwede din mo kaulon. Apan, na iduha ka kulon sa kahoy, the tree of life and the tree of knowledge. Ang ingon sa Ginoo kay Adam, pagbukaon ka sa bunga sa kaalam. Ang ingon ni Jesus Christ sa iya, kaduwa ka mamatay. To make the long story short, kung pangutanon mo, ikaon ni Eve, wala. Calculated ka ito ni Satan, hindi siya magpadul kay Adam kasi pagka magpadul sa kay Adam, hindi mahimong malampuso ng iyang objective. That's why for the longest time, ina-calculate niya kung sa iyang padulaan. Motong sa dagan sa istorya, i-approach siya si Eve. And interestingly, si Eve, ang iyahag yung dispatch, ignorante siya sa pulong sa Ginoo. Kag ingon naman sa Ginoo kay Adam, ayaw kaon, pero ginuhagan ni Eve. Kung sa iya ginuhag, mukaon o mutandog. Yan sa serpent. Possible, although wala ingon dito sa story, possible ingon sa serpent. Gidawin, tandog ka daw. Pagtandog ni Eve, ingon sa serpent, namatay ka, wala. Sa to pa naman kang imong Ginoo. Ano ang point? Pagpili ka magtuon sa pulong sa Diyos. It is mano-mano. Maabot ang panahon na magkagulian ang kalibutan. Pag wala tayo nahingkod or wala tayo nakaon na pulong sa Ginoo, isa ka sa mga magpanik. Anak sa Ginoo, sa ato ang lesson na gikuha the first time that I had been here, kung dili nato ko siya nabalikan o na-instill sa atong unang-una, I will tell you, mahimog kang malisang o mahimog ka malisang ang imong kalag. Huwag na siya ang objective sa kaaway. Kaya nga naman, si Jesus Christ even Himself nag-ingon, ang kaaway ni Ari para ang saman, to kill, to steal, and destroy. But when you have the abundance of the mind of Christ, labaw sa katanan, akong ginabayaw tungkol sa iyong pangalan o sa iyong mga pulong, pag nagsalog na siya sa atong unang-una, and this is the mind of Christ. When we have the abundance of the Bible doctrine, the doctrines that comes from the Word, because it's inspired, I will tell you, bisang pag-unsa mo hitabo sa kalibutan, you always have that release. You always have that composure, regardless kung sa man ang mahitabo sa palibot. So balik, the Word of God is alive, it's powerful, supra pa kini siya mamahait sa sunda nga duha ang suwab, manalupsog kini siya sa inyong kalag o sa inyong espiritu. Sa atong lesson last time, nabuhi na atong human spirit. Dili tungod sa imuhang sala, sa ako ang sala, manuwaad ta sa impierno. Usa lang kasala ang dili mapasaylo sa Ginoo. Kapag mo sa kasala? Of sin, wala siya ingon of sins. That's John chapter 16 verse 9. Of sin because they do not believe in me. So na may sin, that's singular. Ang sala na makapaadto sa tao sa ginawa kalayo, walay lain kundi ang dili pagtuo nga gitapos ni Jesus Christ ang pamuhat sa cross. But you have to realize, after we believe about what Christ have done, di na mahimong issue ang sala. Kung gusto niyo disiplinahon ang imong kinabuhi, ang ako ang kinabuhi sa tubangan sa Ginoo, magpakasala ko. Dahil na nagsakabulan, dahil na kabulan. Naday latos. Right? So ang pulong sa Ginoo, buhi og kamahalan, hilabi pa kini siya kamahait sa sunda nga duha ang sulab, nagapananupsod sa ato ang kalag ug espiritu, because again, we are alive. Alive ta sa spirit. Kung may nungduman ninyo atong lesson, we are now being trichotomous. Dati we are dichotomous, nalantay lawas ug kalag. Mao niya ang namatay, ang human spirit. Sa panahon ni ikaw ni Adam ug ni Eve, ang gidilian nga bunga sa kahoy. Balik ka dito. Bisan pagkabalo ang Ginoo sa consequence, pangutana, nagpatungag ba ang Ginoo sa kay Adan sa panahon na pauno niya ang gidilian nga bunga sa kahoy? Nag-ingon ba ang Ginoo? Di ba? Never. That's why, ang point karon nga nung naata din kita lang na ay capacity nga kinibang magtitol sa ato ang ginaisip. Kita lang na ay capacity nga put yourselves into focus sa words sa Ginoo tungod kay otherwise pasagdan kita sa Ginoo sa ato ang kabubuton.
Bisan pa, balik dito, bisan pa, ikalag-ilag ni Adan o ni Eva, ang ilahang gibuhat, kay namatay ang ilahang human spirit. Kaya gisuhin man sila. Pero grasya sa Ginoo, nagingon gyud ang Ginoo sa serpent o kay Eve, sa imuhang sabakan, kay Eva, sa imuhang sabakan gawas ang manluluwas. O sa imo Yahawa, Satanas. Okay? Ang imuhang mga seeds, mamahimong na ay kontrapartido against sa seed who is the Lord Jesus Christ and of course sa iyahang mga demons together with his alipores. This morning, atong isipon ni siya na tungod kay na gahom ang pulong sa Ginoo, kini atong isunod na i-discuss, hinaw pa ang yun siyang balikan, that's why I had this recorded. Kaya kung naamoy chance, you just visit YouTube, actually i-download or i-upload na nato pa nga ang lesson the first time. Kung wala ninyo to siya or wala mo din it's my inimanghangyo ninyo na you can visit that channel para makaon tong first na session. Kaya kung balikan nato to siya, mag-spend another time. Sa atong padayunon karon isang ato ang part 2. So kung naay chance na makavisit mo sa YouTube, ato ni siyang i-upload ang kanilang lesson. Puntahan ako dito kasaba part 2 para makuha nato ang pagpadayon sa istorya, especially so that today I'll be discussing about tongues. Banday mo tongues? Kung dili mo nakasabot kung anong nag-cease na ang tongues, pwede nga kung kita din wala ka na-practice of tongues, tapos maato ka, visita sa ubang churches. And this is actually our experience. Naayang people sa Central Polo Publishers na nag-visit sa ubang simbahan na paglingkod yun niya, kina-practice ang tongues. And somehow tuod kay nabutangan og seed ang iyahang alimpatakan. Nga ang tongues nag-cease na siya mismo with the Word of God, nag-ring ang bell ang Holy Spirit nag-ring ang bell sa iyang una-una nga wala na ang tongues. That's why I would wanted to somehow inspire you to contain your focus. Okay, isa sa mga i-discuss nato karon na buntag. Ngano nahuman na ang tongues at ako na siyang igulitin naman niya ang history to prove it na wala na yung tongues, so hindi na kinahanglan i-exercise ang tongues. And it requires your focus, your attention, and somehow your concentration sa pagkadayon natin sa ato ang lesson kang namuntag. And then ingon ni Pablo, all scriptures. Ingon niya kay Timothy, before siya putla ng ulo, ingon niya kay Timothy, all scriptures from Genesis to Revelation is inspired by God. And you have to realize na pag-ingon ni Pablo na all scriptures, inipulong sa Ginoo, dili siya religious manuscript. Ha? This is not a religious manuscript. Unsa man ni siya? This is actually a historical manuscript. Ang bottom line, kabalo mo sa ang bottom line, His story. The story of our Lord and Savior, the Lord Jesus Christ. That's why it's imperative to study the Word. So pag-ingon ni Pablo nga, all scripture is God-breathed. Ang tanang balaan nga kasulatan, itinhawa, lamdagan sa balaan nga Espiritu. May katakos sa pagpanudlo. Well, that's what we are doing right now. Pagtudlo. Pagbadlong, tungod kay we have this body, natay old sin nature. Pinangan badlongon. Pagtulid, tungod kay gusto sa Ginoo nga mo-operate sa hunahuna ni Kristo, dili sa hunahuna ni Clark. Gusto sa Ginoo nga ang ato ang i-commence na idea, philosophy, dili ang atong gikuha nga mga pamaagi gikan sa kalibutan, gikan sa mga katigulangan, gikan sa kung sa mga superstitious beliefs. Honestly, mga Kristohanon karon, Kristohanon ha, di po yan sa balaan na Espiritu, but yet are influenced by the superstitious beliefs nga cascade sa yawa, kauban sa mga demons. It's very, very sad. O kinahanglan tulidon. Pag matuto sa pagkamatarong, kaya naman, ikan lamang sa pulong sa Ginoo ang matarong ato makuha. Walay laing dawaton ng ato ang Ginoo, kundi ang iyang pagkamatarong magikan sa pulong sa Dios. Ingon ni Isaiah, tanan na maayo kabuhaton sa tao sa tubangan sa Ginoo. Isaiah 64:6. Sa tubangan sa Ginoo susama na siya sa higko nga trapo. Wala gyud uban dawaton ang Ginoo sa iyang presensya kundi ang abonansya lamang magikan sa pulong sa Dios. That's why another thing, ako nilimay ng matag-usa, iingon din si Pablo, tuon. Pag ingon niya dito nga study, in grammar, that's a verb. Gusto man ang verb? Action word. And ang mood is imperative mood. So pag ingon ni Pablo kay Timothy, study, imperative mood.
Meaning, you have to sit down, kung naakay notes, kami mo, lindot niya kayo sa itong panahon karon kaya nga no, nakay cellphone. Pagka isulat, picture, sa ilaha kaniyad to, bisan pa ang ballpen, mahal kayo. Ang papel, mahal kayo. We had a chance to witness. Kaya paghimo nila sa ilahang papyrus, ito ba ilahang sulatan? It will take 5 days. Okay, lupitan pa siya. But because we had a chance to visit Egypt, kung dito ipakita sa mga sa Egypt, kung paano sila maghimo papel, ibabad to papyrus na tanong, pag naghihiwa, ibabad siya sa tubig, pag ibabad sa tubig, lupitan siya o bugat na bato para na ma-flatten siya, so that pag ma-flatten siya o nabuga siya, ready na siya para sulatan. But in our time today, kanina lang kung expedite na ito ang cellphone, kung may naman tayo malimtan ng isa pa ang lesson, na kay something to get back. Kasi pwede man mo balikan ang video, pwede man mo balikan kung asa ka pwede, o pwede din mo, halimbawa, na kay napaminawan na wala kayo mo nakuha. Ang kanindot kay pause, rewind, play. Pero sa ilaha kanya, ito kapal ko mo sa ilahang sinagog. Pag nag-start sila og lesson, walay magsabat. Lingkod, focus sa nag-istorya, walay magsabat tungod kay yes. Pag ma-miss mo ang chance, pwede nga ang next na pagbasa sa scroll 2 years after. Ako kayo na-miss. But in our time today, pag naamang kayo na-miss, we just expedite technological advancement para somehow mapaspas na nato ang pagtuon. Pero ang yawa, kay kaakalaban sa Ginoo, dili siya gusto na ma-invent ang mga kamaturan sa atong nahunat. Ang gusto niya na malinaw ta sa atong palibot, malinaw ta sa technological advancement, i-introduce niya ang games, i-introduce niya ang Reels, i-introduce niya ang Facebook, i-introduce niya ang Twitter, i-introduce niya ang TikTok. And everything comes to shatter. You know why? Ano ma-shatter man? Ingon ni Jesus Christ, heaven, earth will pass away. Pero majority sa mga Christians today, di sa nakasabot na nga, ang pulong lamang sa Diyos ang maglungtad hawat kung sa walay katugtuban, mo ang wala itagaan o attention. The flower fades, the grass withers, but my word endures forever. And that's what we'll be doing right now. The highest form of worship is when we sit down and study the word. O kung wala man kay, kung wala kay intention nga maminaw, you'd be rather, I guess you're not supposed to be here. Kaya pinaka-importante labas sa matanan ang pagsimba pinaagi sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. You ready? Kung patamag ko guys, pakayo na ito ang kaalam, gikan sa bala na Espiritu, tuto sa itong mga ulo, mag-aamputa. Amahan kaliwala sa mga panghitabo, sa pikas na dapit sa kalibutan, ang kayo ang mong papasalamat karong naguntar tungod kay sa amo ang geographical situation, sa amo ang setup in our timeline. Ino pag yung ihatag sa amo amahan ang kalinaw, ihatag mo sa amo ang kagawasan, kana pamihigayon nga makalingkod o padayon sa pag-investigate sa pulong sa Diyos. Kung wala gina-enjoy, of course, uban ng mga Christians. Unta mo ni siyang i-appreciate kung paunsa nilagan ang inyong provision sa matagusan sa inyong mga kaanakan, especially sa mga sa kasaba, na may chance magdungag sa kaalam ng kahibalo ni Ginoong Jesus. Pero si Peter papaistoryahon, you grow in grace and in the knowledge of our Savior, the Lord Jesus Christ. Ibig niya sa grasya, yung kinabuhin mong ihatag sa mga, and then of the knowledge, ingon niya sa tungod kay gipinal nimo kanamo ang kinabuhi na pamihigayon na mag-invest, magapadayon sa pagkaon, magapadayon sa pag-inom, information after information after information gikan sa pulong sa Ginoo aron nga mamahimo ming mahingkod, aron nga mamahimo ming lig-on, aron nga mahimo ang imong mga kaanakan isip matured na mga believers. Dili kay dugay na kain na panahon, pila nakatuig sa simbahan, pero o gihapon infants.
O gihapon wa nagtubo sa kaano ug kahibalo, maunang nahimo gid nga liability. Well, at the other side of the coin, kung tamang sabdon, natungod kay ang Kristohano, this is a life of service. Among sabdon, nga ang amo ang gatong in that service. Walay lain kundi pulong sa Ginoo nga mo ang inspire sa amo to move further, being spiritual heroes, being invisible heroes, being spiritual champions, tungod kay nasabtan na mo ang dasdas dagan sa espirituhan nga pagkinabuhi. So may you continue to bless each and everyone. Inaot ta nga mo i-contain ang among kaugalingon, na dili mi makadisturbo sa among kaingon. Kung naaman may istoryahan, this is not the right place. Mamahimo din mo gawas aron nga dito mag-istorya tungod kay today or this point in time, magasulod mi sa pinaka labaw nga pagsimba, walay lain kundi ang pagtuon sa pulong sa Ginoo, na kung nami na memorize, kung nami nakita ng mga principle, kung kini siya nahimong inspired sa among una-una, mao gid siya ang gamiton sa balaang nga espiritu, nga mao ang mag-lead over sa mga si Zechariah nga siya, not by might nor by power, meaning by human influence, by human energy. It's not about it. Ang ingon niya is Zechariah, but it's always by the Spirit, ug wala gigamiton ang balaan nga espiritu kundi pulong sa Ginoo nga mong iyahan himuong guide kanamong tanan. Salamat usab sa higayon ug among gibalik diha kanimo ang tanan, pagpasalamat ug pagpasidungog sa matangis sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. So palayon ta. Last time, dili makita ang concept regarding sa once saved, always saved, katong osas. Ganyan kayo ang nag-aaway, kanang principle. Pero somehow, dili nato makita ang statement na once saved, always saved. Pero sa principle na atong itanaw, ihatag kang Pablo na kinahanglan masabtan sa mga Kristohanon karon. Kung mahinumduman ninyo, balikon sa nato kadali ang acronym, ISABER. Letter I, we are indwelt by the Father, the Son, the Holy Spirit. Ang next na letter S, we are actually, okay, we have that spiritual life. Pagkatapos na nagtuong lamang ang tao sa gihimo ni Jesus Christ sa cross, mabuhi ang iyahang Wi-Fi. O na makakommunicate ang Wi-Fi sa Great Tower, kung asa man ibutang ang Great Tower, kung panangitan globe, naidako na tower dito para mo-communicate sa gamay nga imuhang satellite dish. That's why ang spiritual life is the Wi-Fi. God is so big, and this human spirit, nag-ingon ni Pablo, nabuhi, makaimo siya connect sa Ginoo. And then, sealed by God the Holy Spirit, right? So tungod kay nabuhi na ang human spirit, gisilyuhan ka sa balaan na espiritu. That's why you are going to the heavenlies. Kung sa nag-ihimo na to, ituuhan lang ang human natapos na pamuhat ni Jesus Christ sa cross. Na siya namatay, bayad sa tanan ng mga sala, siya gilubong, pagkahuman sa tulong kaadlaw na banhaw, nagpakita siya sa 12 ka-apostoles o kapintinintos katao to prove it na naay pagkabanhaw. So we are sealed by God the Holy Spirit. Kung nagtuo ka, the last time, o kung kalusa ka, naghimo og desisyon, I will tell you, padulong ka sa mga langit. Kung magtingog man ang trumpeta, karon-karon dayon, in a twinkling of an eye, apil ka sa mawala. Kaya nga naman, hinto lamang ka sa gihimo, itapos na pamuhat ni Ginoong Hesus sa cross. Next na letter S, amo ni siya ito ang i-discuss. Spiritual gift. Alright? Ready? Tanaw na to kung anong naay mga gift. Nag-isaysay ni Pablo na kinahanglan siya i-categorize. Ang pagkanta, dili na siya gift. Ang kung unsa man ang imuhang talent, that's not considered to be gift. Kung ayaw ka magtugtog sa instrument, that's not a gift. That's actually a talent. Like po itong skill. But this time, i-categorize natin siya na ay gihatag ng mga pagpanudlo si Jesus Christ kay Paul, and as he was inspired by the Holy Spirit, iyan gisulat ang kining mga gasa. Ready? And then i-categorize natin siya today, this morning, unsa itong mga temporary gifts, meaning pag temporary, kato kinahanglan sa mga panahon nga wala panahon man ang pulong sa Ginoo. So naay mga gift, nag-isaysay si Pablo sa atong tanawon sa scriptures.
isaysay niya, iyang istorya na temporary lang, and naapoy mga permanent gifts. Ready? So, tanawin sa nato. Spiritual gift. 1 Corinthians chapter 12, verse 8 to 10. Tapos na siya, Pastor. Kumana niyo siya. Pero gusto na ko siya balikon, kaya para i-assess nato siya regarding sa tongues, kung ano nag-cease siya. Kung mahinumduman ninyo akong istorya na gusto na ko i-discuss, para dili mo mahimong biktima. E na mga churches today na gina-practice pa ang tongues. Sounds familiar? Halimbawa, speaking tongues. That's what I mean. Speaking tongues. Halimbawa, i-invite mo sa inyong friend ato sa pulong-mulok. Tapos pagsulod niyo sa simbahan, na paano ninyo ihusay sa inyong huna-huna na wala na tong and you have to understand the scriptures. Okay? So, unsa ang temporary, unsa ang permanent gifts, anong sa na to? 1 Corinthians chapter 12, verse 8 to 10. 4 to 1. Nana mo? 4 to 1 is given through the Spirit, the utterance of wisdom. Sunod, utterance of knowledge. Sunod, according to the same Spirit. Next, faith. Na verse 9 na po. Okay? Faith. To another gifts of healing. Makita lang pa rin yung ang diha sa likod ako ang sulat. Sige lang, sundan lang po din sa inyong Bible. Naka sa verse 9, so i-mention niya ang faith. Okay, another healing. And then verse 10, to another working of miracles. Next, prophecy. To another prophecy. To another ability to distinguish between spirits. Distinguishing of spirits. Meaning, may mga nagalagaw karon or nagalaag na mga doktrina even before, hangtod karon na ay galaag na mga pagpanudlo sa mga demonyo. Teachings of demons. Pero kung nakasabot mo sa pulong sa Ginoo, easy kayo sa ato ang pag-identify na kana siya gikan sa mga demons, sa mga pagtulungan. So, distinguishing of spirits. To another, tongues. Muna siya. Tagaan ako ni siya emphasis niya ang tongues. Just bear that in mind. And then to another, interpretations of tongues. Okay? So wisdom, knowledge, faith, healing, miracles, prophecy, distinguishing spirits, tongues, interpretation of tongues, these are actually temporary gifts. Pag ingon nga temporary, kay wala pa ang pulong sa Ginoo na human ni John, because ang revelation was finally concluded sometime in 97 AD. Pagkahuman nga gisulat na ni John ang revelation, nawala na siya ng mga gifts. Sunod, verse 28. You go to verse 28. 1 Corinthians chapter 12, verse 28. Sumpay na natin din eh. And God, verse 28, you go to your Bible. And God has appointed in the church first apostles. Sunod. Prophets. Okay? Muna na dito sa verse 9, no? Prophets. And then, teachers. By the way, teacher, that's my gift. Okay? I have always the joy of, having this fellowship with our Lord, that every time I teach the Word of God, na ako'y kalipay nga dili kabayran o pilak. Or ginto. So that's my gift. Teaching or teacher.
And then, miracles. So, usap niya ang miracles. And then, healing. Sulatan natin itong healing. Miracles. And then, helping. So, helps. Administrating or administration. Next, and kinds of tongues. So, gingon na dito. Kinds of tongues. And then, explain natin na later ano na humana na siya ang gingon na tongues. And then, you go to Romans. Romans chapter 12. Romans 12, verse 6. Alright. 9. Verse 9. Verse 10 ta. Verse 9 pa. Chapter 12, verse 8 to 10. At matinag-anon kamo sa inyong pagtitugma, di kay ang dautan, hukti ang maayo. Pagtitugma ay kamo sa pag-ayo, ingon ng mga igsoon diya ang Kristo. Naka sa verse 9? Verse 9. Chapter 12, verse 9. Pagkitunay ang inyong pag-ibig, kasama ninyo ang kasama. Pag-ibigin ang mabuti. Okay. Pwede na, service. Basahin ako sa ako ang rendition. Okay? Romans 12, verse 9. Sunod, service. And then, teachers or teaches in his teaching. I'm sorry. Verse 7 gali. Okay? Romans chapter 12, verse 7. In service, sige lang. Kaya katapos kita sa mag-alagad, kinahanglan na mag-alagad kita. Okay? Magtudlo kita. Alright. Verse 9. At matinag-anon kamo sa inyong pagtitugma, di kay ang dautan, hukti ang maayo. I'm sorry. Verse 8. Exhortation. Kung may katapos kita sa pagdasig sa uban, maaari na ito kini. Okay. Ang muhatag, paghatag, palayo, That's giving. Paghatag. Gasa na ha ang paghatag. Sunod. Ang paghatag after sa paghatag. And then, leadership. Pagkatapos sa hatag, that's leadership. And then, mercy. Okay? So, balik ko na to. Ang gilinyahan ako, mao ni siya ang permanent gift ug usa ani nga gasa naa sa mga magtotoo. Usa lang ka gasa ang ihatag sa tawo nga nagtuo sa gihimo ni Jesus Christ sa cross. So, sa ato ang board, ang katong may linya or kani may linya mao ni siya ang permanent gift. Teachers, helps, administration, service, exhortation, giving, leadership, mercy. And then you go to Ephesians. Enumerate na ito ni tanan. I-exhaust na ito kung isang gingon ni Pablo. Ephesians chapter 4, verse 11. By the way, mauni siya ang mga verses na gisulat ni Pablo nga iyang i-identify ang mga gifts. Kung nato ni siyang gina-identify, ginasala na to para na maasapta na to sa pagyo ang bulong sa Ginoo. Ephesians chapter 4, verse 11. Ang mga gasa niya, mao ang uban iyang gihimong mga apostoles. Okay. Ang uban mga propeta, ang uban mga kanya o mga salita, Alright. ang uban mga pastor, mga Okay, so, evangelist. Pastor. And then, teacher. So here's the catch. Dili tanan, pastor. Dili tanan, evangelist. Dili tanan,
magtutudlo, you have to realize something. Ang pastor o ang teacher, ihatag ni siya sa men or lalaki. Walay giingon nga pastora. Because in the grammar, let me repeat it again. In the grammar, if you're trying to investigate Greek language, ang gitagaan ugasa nga mag-istorya sa pulong sa Ginoo dili ang mga babayi. That's why pag abot sa 1 Corinthians chapter 14, ang ingon gid ni Pablo, wala nako gihatagan og katungod ang mga babaye nga mag-istorya sa pulong sa Dios. Because in the Greek, ang pastor, ang teacher, ang evangelist, these are actually masculine noun. It's not feminine noun. Klaro ha? So I hope na maghatag ni og gahom sa matag usa na makauna-una nga dili di ay biblical ang pastora. Kung na may gift sa babayi sa communication, kining gift sa exhortation. Nagahatag og pagdasig and advice. Encouragement, yeah. Exhortation. So, balik. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Actually, teachers, no? Dito na siya nabilong. 9, 10. So, naay pulo ka-permanent gift nga nabilin sa ato ang tunga karon. And the rest, okay? Kaning wisdom, dili na kinahanglan og wisdom today kay naman tun-an na lang ang pulong sa Ginoo. Ang question is, nagtuon ba ang Kristohanon? Next, gift of knowledge, meaning information. Di na kinahanglan ka magkuha og other information kundi sa pulong sa Ginoo nga nahuman after nagisulat ni John ang revelation. So dili kinahanglan og gift of knowledge, ang atoan na lang is to study the word. How about this? Faith. By the way, ang faith, dili siya pagtuo ha. Sa Greek language, ang kining faith here is actually Christian doctrine. During their time, kinahanglan nila og doktrina kay wala pa'y nalapat nga manuskripto magisulat ni Pablo, gisulat ni Matthew, ni Mark, ni Luke, ni John. Okay? So kinahanglan sila og extra inibang phenomenon nga ihatag sa ilaha sa Holy Spirit during the time ng istorya sila sa atubangan sa mga tao. But in our time today, kining pagtulunan, Kristohanon na pagtulunan, karoon na to, balik. Kining faith, dili siya pagtuo sa scriptures. Faith, this is Kristohanon na pagtulunan. Karon, dinakuha nato siya pinaagi sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. So wala na siya, wala na ni siya, wala na ni siya. Healings. There are times na diampuan na ayo, pero pagbuot yung gihapon sa Ginoo. But you have to realize, during that time, kinahanglan ang phenomenon nga healing tungod kay para ipakita sa Ginoo nga iya hatong lihok na ay, remember, katong bakol? Kanta pa rin nato na, silver and gold I have none, but such of the things I will give. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Saan hitabo sa bakol? Tindog siya. Walking and leaping and praising God. And then somehow ito mga nasa palibot kay gigamit ang pangalan ni Jesus Christ. Influence sa ilahang ang moto sila. Kagamahanan din ang simba nga Ginoo ni Peter, ni James, ni John, o katong mga naa sa sidelines ingon, tudluin mi sa inyuhang ituuhan nga Ginoo somehow. And then they were convicted because of the gift of healing. What about miracles? Sa storyline ni Pablo sa mga panahon na nasa sa missionary journey, na ay mga milagroso nga mangbutang na nahitabo sa iyaha. Part of which, katong naa sila sa Malta, katong gitaat siya sa laan na bitin, uwa siya namatay. In fact, gisimba siya. Ginoo ni siya, wala. Ngayon niya, dili tungod sa ako, tungod kay iyang isaysay, ang Diyos kay iyang gisimba. Kinahanglan during that time, tungod kay
ilaha pang ginapalapnag ang pulong sa Ginoo. But today, wala na yung miracles. Kung naamay milagro, nga mahitabo, kabalo mo sa milagro, pinakataas na milagro, ang tao na nabuhi sa human spirit. That's the greatest miracle na di gusto ni Satan. Next, prophecy. Wala na yung laing propesya, na istorya. Sa ato ang Facebook karon ambot, kung nain nyo mga nakita, na siya yung prophecy about sa Philippines, yung about sa ingana na lugar, ngayon na lugar, is actually fallacy. Kung naaman tayo tungaan nga propesya, wala yung laing kundi pulong sa Ginoo. Mao na yung ato ang standard, ang pulong sa Dios. So wala na yung prophecy. Distinguishing of spirits. Pag mutudlo na ganina siya, ako, gihimo na ko ni, tungod na ko. That's actually narcissistic and it's demonic. Kaya nga naman, ano kayo naman demonic? It's because Satan wanted to be like God. Kung ito niyang push kay Eve, dili ka mamatay. Uy, mamahimo kang susamas, Ginoo, pero actually projection to siya. Ihatong gusto, i-project niya kay Eva, ang problema kay ipalit ko di Eva, ang idea ni Satan. So teachings of demons, distinguishing of spirits, pagka ang pagpanudlo, tungod na ko, ug iyang istorya na ang iyang mga kaagi. Okay? That's moral of inclination sa narcissistic ay, pag yung narcissistic ay me and myself. It's not about it. Kung dili, balik dito, siya. Remember, His story, the Lord Jesus Christ. Okay? Next. So, distinguishing of spirits, wala na. Gusto na ko i-discuss karon ang tongues. Importante nga masayod mo. And then, of course, interpretation of tongues. Kaya nga, no, kung si Pablo pa pa-istoryahon, mas maayo pa nga mag-prophesy mo. Pero kung naagi nag-speak in tongues sa inyo, din sa Corinto, please allow it na naagi mag-interpret. Kaya halimbawa, ay musunod sa inyo ha, panagtigong niya. By the way, sa panahon nagsulat niya siya ni Pablo, nakalang siya sa 55 AD. Wala pa natapos ni John ang pagsulat sa Revelation somewhere in 97 AD. So, gi-encourage ni Pablo sa mga believers sa Corinth, kung naamay nag-istorya din sa inyong mga pinulungan, na di masabtan nga sa sulod, please allow nga na usa o duha nga mag-interpret sa iyahang mga giistorya. Kaya paunsa man ma-encourage sa mga bago nga mag-join. So, ay ninyo, kapag ka sa katong abot mo na-experience ninyo siya. Tapos kalit na si Lagi namin dala na. oh, abracadabra. O ba? In short, na ay someone na wala nakasabot and then somehow na yung biktima. Kaya dapat to, dili i-continue sa kainisyahanan today. Tungod kay naiingon si Pablo sa mga taga-Corinto, kung na may tongues, para na siya sa mga unbelievers. Dili para sa mga believers. Are you ready? Sa istorya na to, ang tongues, nga nung nag-cease ni siya. Before tandugon ako ang tongues, you go first to 1 Corinthians chapter 13, verse 8. Chapter 13, verse 8. Isa yung likod. 1 Corinthians chapter 13, verse 8. Ang mga magpadayan sa langit ng mensahe, yung malabay lamang. Yung mga hiyas sa pagsulti, lahi, nga tinulungan, mawala, may kaibalan. Klaro ha? Ano? Klaro ha? And then, gusto na ko i-drawing sa inyo ang history, ang timeline. Because again, as human beings, we are bounded to history. Kinanglan nato tanawon ang timeline. Dili siya yung natira pataka. So, you have to realize na kung magtuon ka sa pulong sa Ginoo, kinahanglan nato ilapat ang human history. Ngano nag-ingon si Pablo na kung naamay mga pinulungan, mawala. Alright? Okay. Mahanaw. Nindot to siya, mawala. Sa English, it will cease. So, ibalik mo sa history. Pagawas sa mga Israelites sa Egypt, tunaan na sila sa wilderness, especially sa kay Moses sa Sinai.
sometime in 1500 BC. So ibalik mo sa history. Sometime in 1500 BC. Na ay gihatag, so this is the timeline, gikan dire, no, sa kay Adan, kay Noah, pagkuha sa Ginoo kay Abraham, o somehow nahimot silang naulipon sa Egypt, tungod sa kagutom, bidala sa 12 ka tribo, dato sila dito sa Egypt, and then somehow sa pamuhat sa Ginoo after 430 years, gigamit si Moses na makagawa sila sa Egypt. Kapagawa sila sa Egypt, pagtabok nila sa Red Sea, sometime in 1500 BC, na ay gihatag na manuskripto ang Ginoo sa ilaha. We go to Leviticus. I-relate natin siya na. Leviticus chapter 26. I hope na ang inyong mga Bible, huwag ka na ninyo highlight para masabtan ninyo nganong nag-cease na ang towns. Mag-start ko sa verse 14. Mas bago siguro si Buwan. Sige daw. Tagalog? Or English ko? Sige. Ilonggo. Okay na kamo sa Ilonggo? Okay, pamatiin ninyo ha. Ang hambal sa Ginoo sa iya, or sa ila, kung balikan nyo ang context sa sining chapter 26, kung madumduman nyo ang Ginoo nga nagpakamaayo sa inyo, nga mong nagkadi sa inyo, guwa sa Ehipto, pagpakamaayuhon ka mo. So this is the background of Leviticus chapter 26. So may ara sang blessing, ay hatag ang Ginoo sa ila, kung ila kakilalahon, ang Diyos na nagpagawa sa ila sa Egypt. Pero kung tigay laulo, kag malimtan nila ang Diyos na nagpagawa sa ila sa Egypt, mag-start ang disciplinary action. You go to Leviticus chapter 26 verse 14. Apan, kung hindi ka mo magpamati sa akon, kag hindi maghimo sinitanan nga sugo, 15. Kung isikway ninyo ang akon nga mga palatukuran, kag kung ang inyong mga kalag, magkangilad sang akon nga mga pagsulundan, sa bagay nga hindi ka mo maghimo sang tanan nakon nga mga sugo, kung di maglalis sang akon katipan. 16. Ako man magahimo sini sa inyo. Amo ni ang first disciplinary sa Ginoo sa ila. Kung hindi nila talupang doon ang Diyos na nagpagawa sa ila sa Ehipto. Pag-abot sa verse 16, amo na ni ang first disciplinary action. Anong hambal sa Ginoo sa iya? Magatangdo ako sing kapugmat sa inyo, sang anus, kag sang hinanat, nga magapahayas sang mga mata, kag magapakagas sang kalag. Kag magasabog kamo sang walay pulos sang inyo binhi, kay kauno nini sang inyo mga kaaway. Number 1 nga disiplina. Ipahamtang ko ang ako nawong batok sa inyo, kag naglagon kamo sa tubangan sang inyo mga kaaway. Gahuman kamo sa mga nagadumot sa inyo, kag magapalagi kamo nga walay magapalagyo kamo nga walay nagalagas sa inyo. Ano ka gruesome mo? Galagan ka mo, wala man sa pinagkakupod sa inyo. Ano na number 1 na disiplina? Number 2, verse 18. Kag kung sini nga magbutang hindi pa ako ninyo pagpamatian. Kaya ba sa inyo anak na inambalan na hindi pagbuhatan ni kinabuhat ni hapon? It's the same thing. Kung may ginhimo sa mga tribo, sa mga Ehipto, sa mga Israelino. Alright? Verse 18. Kag kung sa sini nga mga butang hindi pa ako ninyo pagpamatian, niyan silutan ko kamo sing makapito. Patungod sang inyong mga sala, kag lumpagon ko ang bugal sang inyong gahom. Kag himuon ko ang inyong langit subong sang salsalon, bakal, kag ang inyong duta subong sang saway. 20. Kag ang inyong kusog gamiton sa walay pulos, kay ang inyong duta hindi maghatag sang iya patubas. Kag ang mga kahoy sang latagol, hindi magpatubas sang ila bunga. Verse 21, yan kung maglakat ka mo sing sumpong sa akon, kag hindi magpamati sa akon. Number 3. Okay? Atong ikaduha nga disiplina, matanong sila, pero wala sang bunga. Ikatatlo nga disiplina, mag-start sa verse 21. Yan kung maglakat ka mo sing sumpong sa akon, kag hindi magpamati sa akon, magadala ako sang makapito pagkalalatan sa inyo, suno sa inyong mga sala. Kami no?
Nag-repent pa sila ay? Yapon nila ulo. Asa karon actually. Honestly, asa karon. Verse 22. Kag ipadala ko sa inyo ang sapat sang latagon nga magakawat sa inyo sa inyong mga anak. Sumining kaunon sa sining mga mangkas nga hayop. Kag magalaglag sa inyo kahayupan. Kag magapapilag-pilag sa inyo. Kag inyo mga dalanon mangin mamingaw. Kaya nga man, hadlok na maglakat sa kasada, diba? Kasi may arasang leon. May arasang tigre. May arasang mga uso, mga bear. Pwede kaunon sila. Verse 23. Kag kung tungod sining na mga butang, hindi ka mo magbalhin sa aton, ikaapat. Okay? Ikaapat nga disiplina. Kundi maglakat sing sumpong sa akon, 24. Yan ako magalakat sing sumpong sa inyo, kag laglagon ko kamo, kag ako gid sing makapito, tungod sang inyong mga sala. 35. Kag magadala ako sing espada sa inyo, nga magahikot sang pagtimalos sang katipan, kag tipunon kamo sang tingog sa sulod sang iya mga banwa, kag magapadala ako sa inyo sang kamatayon, tunga sa inyo, kay itugyan ko kamo sa kamot sang kaaway. Verse 36. Kung kuhaon ko ang inyong tinapay nga inog kabuhi, magabibing ka ang napulo kababae sang inyong tinapay sa isa ka horno. Meaning, kung ang inyong babae may aras sa mga kabataan, ang napulo kababae magtunga sa isa lamang ka-loaf sang bread. Imagine ninyo. Kung ang isa ka bata o isa ka babae may aras sa isang bata, napulo kabilog. During that time, puso sa ilang padamo ay anak. Tumaan nila ang isa ka loaf bread. So kung may aras sang napulo times 10, pila sila? 100. Tumaan nila itong loaf bread. Amo na siya sa istorya nila sa Israel. May aras sang natabo, naging ihaw nilang ilang anak. Ginkahaw nila ilang anak. Ginluto nila ilang anak. You know why? Tungod kay gutom sa ila sa ito ng mga panahon. Makita na siya sa 2 Kings. Okay, kung gusto niyo mga ma-investigate. So, kag ipanagtag nila sa inyo ang inyong tinapay tungod sa timbang, kag magakaon kamo, kag hindi mabusog. Verse 27, amo siya ang last kag final na disiplina sang Ginoo. Kag kung tungod sini tanan, hindi ka mo magpamati sa aton. Grabe no? Hindi dapat sa magpamati. Kundi maglakat sing sumpong sa aton. Yan, magalakat ako sing sumpong sa inyo sa kasingkan. Kag silutan ko kamo sing makapito tungod sang inyong mga sala. Verse 29. Magakaon kamo sang unod. Wow. Sang inyong mga anak na lalaki. Kag sang unod sang inyong mga anak na babae. Natabo isa-ila sa history. Sunod. Verse 30. Kag laglagon ko ang inyong mataas na doob. Meaning ang inyong mga templo. Apil na ang sanctuary. Apil na ang templo na gibungkag ni Titus kag ni Rufus sa Roman history. Ano ka mo na ginahimo nila sa buong? Nagkapangandoy sila na itinlog nila ang ilang templo. The third temple. That's why importante nga may idea kita sa history. So balik, Leviticus chapter 26 verse 30. Kaglaglagon ko ang inyong mataas nga mga doob, kag pudlon ang inyong mga larawan sang adlaw, kag ihapoy ang inyong mga patay nga lawas, bangkay sa mga lawas ng inyong mga Diyos. Kag ang akon kalag magakagilad sa inyo. Kag wagwagon ko ang inyong kabanwaanan. Kag pamingahon ang inyong mga santuwaryo. Kag hindi ako magsinghot sang baho sa inyong mga pahumot na insenso. Sunod. Verse 32. Kag pamingahon ko ang duta, agod nga mabulong sa iya ang inyong mga kaaway nga nagapuyok sa iya. 33. Kag paaplaagon ko kamo sa kapungsuran, kag gabuton ko ang espada sa ulahin ninyo, kag ang inyong duta, mangin mamingaw, kag ang inyong kabanwaanan, mangin kawagwagan. Niyan ang duta, magapangalipay sang iya mga inog pahuway, samtang mamingaw siya, kag dito kamo sa duta sang inyong mga kaaway. Remember Daniel? Shadrach, Meshach, Abednego. Remember them? Nakapag sa ila. Okay? Verse 35. Samtang na mamingaw siya, may pahuway siya, meaning ang duta.
Bisan ang pahuway nga wala niya maagom sa inyo nga inyong pahuway sa nagpuyo kamo sa iya. Kingaman, may arabi sila sa mga dapat i-consider na kada 7 years ipahuway nila ang ilang aduta. Pero kay nahimo sila nga nag-worship sa mga Diyos-Diyos, sa mga Diyos-Diyos, sa mga pagano. Natabo nga, nalimtan nila ang ordinansang Ginoo. That's why what happens, they just put it there, tanaw islihan natin ang history. So sometime in 1500 BC, ginhatag sang Ginoo sa ila ang mga reminders dala sa Leviticus. Okay? Reminders para sa pamangkot sa Israel o sa mga Hudyo? Sa Israel. Hindi siya para sa mga hintil. Pero untahan, inigin sulat sa Leviticus, sigin sulat ni Moses, para niya siya sa mga Hudyo. Hindi siya para sa mga hintil. And you have to realize, na paglagan sa history, sometime in 700 BC, i-round off na lang natin, 700 BC, gingamit si Isaiah para i-istorya. Para i-istorya nga before matabo ang pagbungkag sang ilang nga templo, may arak sang indicator. Ano ang indicator? You go to Isaiah chapter 28. Yeah. Isaiah chapter 28, verse start ka sa verse 10. Isaiah 28, verse 10 to 13. Okay? Pagsiling na order per order or precept per precept, halin na siya sa commands ng Ginoo. The word precept is from the Hebrew word commands, after commands, after commands. So, ang pulong sa Ginoo naghalin sa commands. Pamangkot, makuha niyo bang command kung hindi magtuon? Never. Hindi natin makuha ang mga command sa ating na komandante kung hindi magtuon. Line on line? Okay. Line on line, meaning mga principle na gikuha sa Genesis, kay Isaiah, sa Leviticus, sa Numbers, at sa New Testament, sa ginistorya ni Pablo sa Corinto, sa Romans, sa Ephesians, sa Revelation. That's actually line on line on line. A little here, a little there, meaning a little time of our pagtuon sa Tuesday, pagtuon sa Wednesday, pagtuon sa every month. First Sunday every month, kagwaon natin siya para mahimo na prinsipyo na ikabarog natin sa tumangan sa Ginoo. Next, verse 11. Okay. Take notice ang verse 11 ha. Ano sa inyo Bible? Mag-istorya ko sa ila ini mga tig-aulo ng mga tao. Mag-istorya ko sa ila sa foreign tongues. And that's actually speaking in tongues. Actually, sa Bible, ang speaking in tongues, hindi ko hindi maintindihan. Itong it's not about it. Right? In fact, ang nagahimo sila, ginapraktisan. And that's demonic. That's demonic. So before natabo, okay, kuha ko inyong mga thoughts. Before natabo ang pagbungkag sa ilang templo, you have to get this principle. May are always some grace before judgment. Pasensya na kamo, gamay ang atong na board. So, gamayin tayo yung pagsulat. Para makuha nyo, mahangpan nyo ang magdagan sa human history. So may aras na ginatawag, grace before judgment. Ang inang Isaiah chapter 28 verse 11, ang silingdara sang Ginoo, mag-istorya ko sa ila sa pinaagi sang foreign tongues. Kaya makita natin na siya pagdagan sa history. So that's Isaiah chapter 28, verse 10 to 13. Ano ka sa verse 11, Col? You go to verse 11. Sige, balik ka. Kung hindi ka mo magpamati sa ako, ang Diyos magagalit sa mga tumulong na nagahambal sa iban ng mga tingwangin. Alright. Pagtudlok sa inyo sa leksyon. O, kaunta na siya consent karon ha, later. Kasama na ito dito sa Acts. Verse 12. Naghatag siya sing pahuway at paglipay sa inyo tanan, pero hindi ka mo magpamati. Kadali lang. Natungtungan niyo si Jesus Christ. This is actually pointing to Jesus Christ.
His story. Pag sila niya, tagaan ko kamo sa kapahulayan, ano ginhambal ni Jesus Christ when He was here? Palapit kamo sa akon, kamo nga nabugatan. Kay papahulayon o kamo. That's actually a prophecy. Kung kasama mo lang natin na siya, hindi mo siya makita nga, ginhambal na sa verse 12. Ang ginhambal sa verse 12 is actually the account of Jesus Christ Himself. His story. Pero hindi mo sa mga taga-Israel mo, nagpati ba sila? Wala. Kabalog-balang ako nga sa karoon kung pamaguton niyo sila, kung sino si Jesus Christ sa ila. Pastor, mahambal sila, kaupo na mo na sila nga katribo. They will never confess. Kung naging challenge sila ni Pablo, if you confess that Jesus Christ is Lord, pero today, hindi sila mag-confess. Hindi sila magsugid na si Jesus Christ among ilang na manluluwas, among ilang na Diyos. Kaya para sa ila, si Jesus Christ, siya lang, isa ka katribo nila. Hindi pa nila madawat, kaya si Jesus Christ natawo sa kasungan. Kaya hindi na-expect nila na mahimong ahari, matawo ang may aras ng silver spoon. Dumog na. Kung malang hindi na pagkatunon. So verse 12 is actually a prophecy na magwa sa human history ang ginpanagna na mao si Jesus Christ. So just mark it out. Verse 13. Amo ina na ang Ginoo nagpakatudlo sa inyo litra por litra. Grabe no? Letra. Linya por linya, leksyon por leksyon. Dayon matandad kamo sa tagsa ninyo kapag tikang mabalik kamo Alright. badakpan madalik mo badakpan And mabalik kamo badakpan bitikin. Mahimo sila mabihag. So kung i-relate mo ang Leviticus chapter 26, kung ibasa natin verse 14 and following verses, ang siling sa Ginoo, ang ikalima na disiplina sa Diyos sa ila, mahimo sila nga bihag. Kung pamangkuton ka mo sa history, nahimo ba sila nga bihag? Wala. That's why you have to realize. Paglagan sa sining prophecy, ginhatag kay Isaiah, sometime in 721 BC. Please, mahangyo ko sa inyo para at least makita niyo siya. Kung may arak ka mo sa internet, just type it out. What happened? Bisa di mo na paghambalon ang Jews. I-search mo kay Google. What happened in 721 BC? Kung wala ko mo nang ihatag sa inyo sa history, this year, sometime this year, dinsulod ni King Sennacherib. Sino ang interested sa history? Paborito niyo ang history? You have to realize, kung meron mo sa Google search, i-type niyo lang, anong natabo sometime in 721 BC. Ipakita niya, i-google sa inyo, na sometime in 721 BC, ginamit sa Ginoo nga instrumento si King Sennacherib. That's extra-biblical history. Meaning, Golyer's Encyclopedia, Britannica Encyclopedia, ipakita niya sa atin na sometime in 721 BC, dinsunod ang Northern Kingdom. Pagsunod sa Northern Kingdom ni King Sennacherib, dinhimo niya mabihag ang napulok ka tribo. Kaling kay Simeon, kay Naphtali, kay Gad, kay Issachar, kay Reuben, kay Zebulun, atong napulok ka tribo, sometime in 721 BC, dinhimo sila mabihag, gindala sila sa Assyrian Empire. Pagdala sa ila sa Assyrian Empire, atong napulo ka tribo, kaya natunga abi ni siya. Ang kingdom natunga pagkatapos nga napatay si King Solomon. Natunga ang kingdom, ang Northern Kingdom kag ang Southern Kingdom. Ang Northern Kingdom, dito nagpuyo ang napulo ka tribo. Ang Southern Kingdom, si Judah kag si Benjamin. So ano natabo? Ining napulo ka tribo sa panahon nga nahimo sila nabihag, kapag nila ka mo, hasta ka mo, ginapangita sila. Pag-abot ni Jesus Christ, ang silina sa ilang mga gintutunan, hindi ka mo magkadto sa iba ng mga syudad sa mga hintil. Kadto ka mo sa mga syudad sa mga Hudyo, kag pangitaon nyo ang napulo ka tribo nga nadula sometime in 721 BC. Ang pagkari ni Jesus Christ una sa katanan,
Ang objective is pangitaon ang nadula na tribo. You have to realize this. That's why sa panahon ni nagkakaya din si Jesus Christ sa mga langit, tanan nga authority had been given to me. You go unto all the, actually, that's ethnos. In the Greek text, ang hambal ni Jesus Christ, you go unto all the tribes. Tungod kay ang iya gika-objective is tipunon ang mga tribo nga ginbihag sometime in 721 BC. That's why you go first to Matthew chapter 5. Okay. Matthew chapter 5. Ikuha natin ang statement ni Jesus Christ. Verse 10. Oh. Dili sa Matthew chapter 5. Matthew chapter 10, sorry. Matthew chapter 10, verse 5. Kasi connect natin ang idea. Sometime in 721 BC. Now, before ninyo basahon ang Matthew chapter 10, verse 5, Jesus Christ was crucified. Ano siya natuig i-crucify? Sige daw, trivia. Ano nga tuig i-crucify si Jesus Christ? Alright, 33 sa Jewish calendar. Okay? Pero sa Gregorian calendar, may naging distort si Satan. Well, nga siya na pamalandungan ba? Kaya gina-twist niya ang human history. Sa Gregorian calendar, nag-fall in si Jesus Christ, he crucified 30 AD. Pero sa computation sa mga Jews in the Jewish calendar, he died in 33 AD. But regardless, kung 30 or 33 AD, aton insindihon nga may aras kang crucify sometime in 33 AD or 30 AD. Gregorian, Jewish calendar. But before they crucify si Jesus Christ, 3 years before sa ginsangat sa cross, amo ning Matthew chapter 10. You go to your Bible. Matthew chapter 10. Verse 5. O, pamati ha, kay importante ang history. Hindi siya sa tira patangka. Hindi mo nato ang human history. Okay, pamati, ano ang bali Jesus Christ? Ginpadala ni Isos, iniglusik ka mga usulis, kag ginudluan sila sa mga masunod na ila pagkalimoon. Alright. Hindi ka mo magkadto sa dutat sa mga hintil o sa mga banwa sa mga Samaria. Kadali lang, before ka mag-proceed. Taas daw ka mo kung sinong Hudyo. Eh, Hudyo wala. So, klaro ha? Ang instruction ni Jesus Christ, kadto ka mo. Hindi ka mo magkadto sa syudad sa mga Gentiles or sa lugar sa mga Samaritans. You go to verse 6. Kundi, katuin ninyo ang mga tao sa Israel. Okay. Kakasubok sa mga kanggero na nagkadala-dula. Klaro? Nagkaladula. Saan sila nadula? Sometime in 721 BC. Pagsulod dito sa Northern Kingdom ni King Sennacherib, ginhimo sila nabihag, gindala sila sa Assyria, kaya sa Assyria din pangbulag-bulag sila. Ano ang purpose? Kay hate kaayo sila ni Satan. You have to realize this. Hate kaayo si Israel ni Satan kaysa ila nga rasa magawa si Jesus Christ. Kumulumala mo since the beginning of the given prophecy, nagahimog isang tanang pamahagi si Satan para i-ambush. Kahantod karon. Lumot kahapon siya. Ano ginagamit ni Satan? United Nations. Imagine ha, tanan ng mga reform, tanan ng mga ginahimo nga resolutions sa United Nations, more all of attack sa Israel. Pagkabalita dito sa Iran, kung ano man ginahimo sa Iran, or ano mga, wala ay media outlet na nagkakasting. Pero kung Israel na ganyan uskuyahan, grabe ang balita. It's because in Revelation chapter 12, hate kaayo ni Satan ang 12 katribo. Hindi of course, nagwa si Jesus Christ. Kung kamo ang pamaguton, another trivia, ano nga try si Jesus Christ? Sige na. Diin na try si Jesus Christ. Judah. That's why he been called the Lion of Judah.
Christ came from the Lion of Judah, or from the tribe of Judah, nga hate kayo ni Satan dito sa Revelation chapter 12. Pinapantayan niya gini siya. So going back, kay hindi gusto, okay, hindi gusto sa mga Israelites na mamati sa pulong sang Ginoo, kag istoryahan naton na may always sang grace before judgment, gitagaan na sila sang indicator. Kag ang indicator is before tungpagon ang inyong mga templo. Okay? Before mahulog ka mapatag ang inyong mga templo, may araan na isang indicator. Kag ang indicator is ano na tabo? Pagdagan sa human history, okay, atong Northern Kingdom, this is Northern Kingdom, hasta karon ginapangitan na siya. And then you have to realize this also. Today sa Philippines, bantayan niyo ha, kung gusto niyo magpakuha sa DNA, you go to Pampanga. Kasi sa Pampanga, Subong, kaya sila sa DNA testing. Kuhaan ka sa dugo, test ang imong DNA. Kasi may aras sa naghambal na possible, ang iban sa mga tribo ara sa Pilipinas. Kaya isa sa mga sa Juan, isa sa friends ng ako na sister, na sometime in 2022, nagka-DNA test siya. And somehow na-identify, he came from Panay. Pagkakita sa iya dito sa Pampanga, may aras siyang blood ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. I-invite sa Israel, free ang iyahang balay, free ang iyahang days allowance, free, okay na iyang pagkinahanglan, din-provide sa Israel. Ikaw kung sila, masunod ka hindi. Kaya lang, sa karon, sila ang ginahate nila. Satan is doing his course sa iyang pagdumod kay Israel. Ina-influence niya ang mga surrounding leaders para kuhaon ang history. Don't recall the history. Ang inyong tanawon ang subong. Pero kung nagtuon ka sa pulong sa Ginoo, kaya ni mo i-discern nga nagapangitabo, ang nagapangitabo subong. You will never be blinded. So what happened? Sa panahon na ginhatag ni Isaiah ang panagna, you go to Acts. But before magbasa sa Acts chapter 2, istrihan tanay kadali si Jesus Christ. Sa panahon nga ginlansang si Jesus Christ, ginpatay siya, kagang iya kamatayon, bayad sa aton nga mga sala. Ang next na question is, pila kaadlaw si Jesus Christ sa lugnanan? Pila ka oras ang tatlo ka adlaw? 72 hours. Pamangkot, kung gina-celebrate natin si Jesus Christ na patay Friday, nakumpleto bang 72 hours? Wala. Wala ba nila ganun sa inyo una-una? And you have to realize, Jesus Christ did not die Friday. Kasi may ara sila sa gina-celebrate nga weekly nga Sabbath. Kaya ang ilang weekly Sabbath, nag-start ang ilang nga pag-prepare Friday. Jesus Christ did not die sa weekly Sabbath. He died during their Passover Sabbath. Kaya ilang ang Passover Sabbath nag-start Wednesday. Nabalik sa question, nga ang kinanglan 3 days. Pila ganito ka oras ang tatukanlaw? It's because another trivia. During the time, wala sa iba sama. Nahimo lang mga kung ako napatay, nahimo lang mga declared ko nga napatay physically kung nakumpleto ang 72 hours. That's why. So Jesus Christ died during sa Passover Sabbath, and that's Wednesday. Now count with me. So kung first day, alas 3 sa hapon, Wednesday, first day is Thursday. Second day is Friday. Third day is Saturday. That's why alas 3 sa hapon, wala na siya dito sa lubunan. Or Saturday, alas 6 sa gabi, wala na siya dito sa lubunan. That's why He resurrected first day of the week. And that's Sunday. So what happened? Going back sa board. Jesus Christ died in 30 AD. Tama? 3 days siya dito sa lugnanan. After His resurrection, how many days ang counting before siya nagkayod sa mga langit? Sige lang. Trivia.
40. So, 40 days after, kayab siya sa mga langit. To prove it, that He is God. Another question. Pila ka days bago nagbalik or nagkunsad ang banal na Espiritu? How many days? How many days? 7? No? 3? It's actually 10 days. And that's actually point sa ilahang Pentecostos, Feast of the First Fruits, ika 50 days. And somehow, this is now what we are studying right now, ang ministry sa Holy Spirit. Pag abot ka ron sa Holy Spirit, may ara sang phenomena na dapat natin insindihon. May natabo. Ang natabo is, they're speaking in tongues. You go to Acts chapter 2. So, ginakonect na natin ang scriptures. You go to Acts chapter 2. Basahan natin from verse 1. Acts chapter 2, verse 1. Sige daw. Sa pag-abot na sa adlaw sa pagsaulog sa pista nga gitawag og Pentecostes. Alright, that's 50 days after sa ilahang Passover feast. Nagtigom ang tanang mga magtotoo sa usa ka balay. Okay. Samtang nagtigom sila, kalit lang nga may nahulog gagikan sa langit. Nga daw sama sa oros sa bungsog nga hangin. Bilanog kini sa tibuok balay nga ilang gitiguman. Alright. Unya may nakita sila nga daw mga kalayo nga pormag mga dila nga Tinatawag na sa kalayo. matag usa kanila. Alright. Napuno silang tanan sa Espiritu Santo. Wow. Diha-diha napasulti sila sa Espiritu Santo sa nagkalain-laing mga pinulungan. Kadali lang. Naging mo ba sila na? Wala. Dapat i-defend natin siya sa pulong sa Ginoo. Padayon natin basa. Eh kung hindi ka magpadayon ng basa, it is as if i-interpret natin siya sa atong experience today. And majority of Christians today, ilahang ginapakita ang reality, na maugin siya ang realidad na mo hindi ginapractice na mo. Pero ang question is, kung ako ang kaistorya, will it be valid? Kung kanain mo ang experience, valid ba siya sa pulong sa Ginoo? You have to remember, dapat ready ka. Kasi pag hindi ka ready, hindi na siya doktrina sa Ginoo, that's a doctrine of demon. Damo sa mga Kristohanong subong ignorante. Please proceed. Nagkalain-lain nga mga pinulungan nga wala nila matuni. Alright. Ni anang higayuna may nagpuyo. Verse 5 siya, verse 5. Ni anang higayuna may nagpuyo nga Dios nun nga mga Hudyo diha sa Jerusalem nga nagikan sa nagkalain-laing mga nasod sa tibuok kalibutan. Nakadali lang, to get the background. Nag-celebrate mag sila sa ilahang fiesta. Isa taga Bohol. Actually, ang akong asawa ang iyahang amahan taga Bohol. Ito lang tuhol. Yes, ano siya igagaw, kapag kami gani, muli kinagbuhol. Kaya di kan sa May 1 hangtod sa May 30. 31 ba kami? Kada adlaw, di kan May 1 hangtod May 31, na ay fiesta. Na siya yung notebook kung asa siya buwanto karong adlaw. Kaya pag naka sa Bohol, dili ka kinahanglan nakaila dito. Pagka naka dito, tanan mo bira sa imong kaon sa drilong. Yes. That's why ang mga buhulan, huli ka sila po. Kaya usa sa ilahan tradition is kumbira. Umuha niya nahitabo sa Acts chapter 2. Na ang mga devout Jews na nagpuyo sa kanilang lugar, nag-adto sa Jerusalem ka na ang mga higayuna. Sige, paminawa na ito. Sunod. Pagkaduog nila sa maong dahunog, nagdali-dali sila sa pag-adto dito sa gitiguman sa mga magtotoo. Okay. Natingala gayud sila tungod kay ang matag usa kanila nakadungog sa iyang kaugalingong pinulungan nga sinasulti sa mga magtotoo. Okay, one main point. Verse 8. Nganong makasulti man sila sa atong kaugalingong pinulungan? Wow! Tingnan mo! Meaning nasaktan sa mga dayo. Sa mga Hudyo nga nagdayo sa Jerusalem. In short, dili kong pulo nga ginahimo karon sa mga kaibisanan. Pwede masabtan. Masuni, di na praktisan. Brother, di na praktisan wala. Praktisan. Di na master nila na. Parang musulod sa ilang emosyon na pagkanaan na sa points of praise and worship, it is as if, wow, kuyawan niya, uy, nag-speaking in tongues siya. Ang isimba na katong nag-practice of speaking in tongues, dili ang pulong sa Ginoo. Above all things, you glorify your name and your words.
Ang problema kay ang tao po, gahaman ko siya ang atensyon. Walang, ayaw ko niyo tanawa, please. Balik ko sa pulong sa Ginoo. Kalahin lang. O, paminawin niyo ha, kung isa itong mga tuwa dito ang dayo. 9. Verse 9. Ang uban kanato taga Parsya, Alright? may mga taga Media. In this. Ang uban taga Ilam, Okay? may mga taga Mesopotamia, Alright? Judea, o Cappadocia. Okay, that's May in mga Turkey. taga Ponto o Asia. Alright? Ang uban mga taga Phrygia, mga Alright. taga Pamphylia, mga taga Ehipto, ang uban gikan sa mga dapit na sakop sa Libya adtong sa Cyrene. Wow. May taga Roma usab, Alright. mga Hudyo o mga dili Hudyo nga nakabig sa relihiyon sa mga Hudyo. Okay, nakabit sila. Ug ang uban gikan sa Crete o Arabia. Okay. Ang uban bisan nagkalain-lain ang atong mga pinulungan, madunggan nato sila nga nagsulti sa tanan nato mga pinulungan. Klaro ha? Nadunggan na mo sila na nagsulti sa among pinulungan. In short, kung ako ang traces, Bulano, tapos nagdako ko sa Iloilo, Ilonggo, speaking ko, pag abot ako sa Bulano, kanang Bulano, aluman na Bulano, nakaistorya na sa sang Ilonggo. That's actually the reality. Dili ko sa pinulungan na dili masabtan. Masabtan ko siya ng mga pinulungan. Ang nakadiferensya lang, kay ang mga nag-istorya sa pulong sa mga dayo, mga lumad nga, taga Galilee. Mga Galilean, so to sila tanan. Wala mo to sila nag-practice or nakabalo sa language sa Medes, sa Persia, sa taga Crete. Pero gigamit, bro, ang ilang bakba para ihatag ang sigilanon. Kadayon. Grab na pastor no? Verse 12. Natingala gayud ang tanang mga tao dito. Kung tungod kay dili nila masabtan kung unsay nagakahitabo, nagpangutan anay na lamang sila sa usag-usag. Kung sa man kini, apan ang uban nagbugal-bugal sa mga magtotoo nga nagaingon, mga hubog kini. Hubog ka na sila, right? But you have to realize, o kung na bahala ang magpadayon basa sa mga verses ay, ihatag na ko na sa inyo ang chapter 2. But you have to realize, na anday ay panagna. Kung ang panagna, Isaiah chapter 28, verse 12. I will speak to these hard, stubborn people of foreign tongues. Ngayon sa man, nagapadoon sila na nagapadoon sa fifth cycle of discipline. O katong fifth cycle of discipline, mautong tumpagon ang ilahang templo. And you have to realize, grabe ang grasya sa Ginoo ba? Natabo na siya sometime, butang na lang nato, Christ died in 33 AD. Kabalo ba mo kung kano saan natumpag ang templo? Sige daw. Alright. Sirip. Sometime in 70 AD. Na-imagine, do the math for me. 70 minus 33 AD, how many years? 37. 37. That's 37 years of gracia. Grace after grace after grace after grace. Ginahatag sa ila sang Ginoo. Gintagaan pagin sila sang indicator. Ang indicator is tongues. That's why final verse. You go to 1 Corinthians chapter 14, verse 22. 1 Corinthians chapter 14, verse 22. So then comes our fourth sign, Okay? not to those who believe, but to unbelievers. Okay, ha? Susibahan na daw, sige daw. Busa ang pagsulti sa pinulungan nga wala matuli dili ti mailhan alang sa mga tumutuo, dili alang sa mga dili tumutuo. Apan ang pagsugilon sa pulong sa Dios di mailhan alang sa mga tumutuo, o dili alang sa mga dili tumutuo. Corinthians was written sometime. Gamay akong board, pero ano lang na to, kanina timeline. Ang 1 Corinthians was written sometime in 55 AD. Alright? So, iyang giingon din ha, nga ang tongues, isulat siya para sa mga magtotoo or dili magtotoo. Ano dili magtotoo? So, kung nagka-practice man ang tao o tongues, hindi siya magtotoo. In short,
i-realize na to, kung i-connect nato ng 1 Corinthians chapter 14 verse 22, ug mubalik ka sa 1 Corinthians chapter 13 verse 8. Sige daw. Balik ka palihog sa 1 Corinthians chapter 13 verse 8. 13. May katapusan ang mga pagsugilon sa pulong sa Dios. Okay. At ang mga pagsulti sa mga tinulungan nga walang matuni. Okay. Kung ang kahibalo, apan ang gugma, wala nagyoy katapusan. Alright. Gugma there is actually the mind of Christ. Dili na siya gugma nga feeling sa, because agape love speaks about the mind of Christ. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and then in 1 John chapter 4 verse 8, and that love is God. God is love. Alright? So that's the mind of Christ, or that's the Word of God. So balik, sometime in 55 AD, ingon ni Pablo, kung naamay tongues, mawala. Ano nawala man? Kay na-serve na ang purpose because in 70 AD, kaning temple na bungkag na siya. So again, kung naamoy internet, i-try niyo search what happened in 70 AD. Kaya ipakita ninyo, o ipakita ni Google sa ato na ang kanang templo na tumpag na siya in 70 AD. Kung ano sa storya na, ingon ni Titus and ni Rufus, actually the General Titus, sa Roman soldiery, ingon niya sa mga taga-Israel, hawa mo sa syudad, tagaan ka mo og duha ka semana. Kaya kung dili mo mahawa, ang buhatan na mo, pamatso na mo karal ng mga tao na makita na mo diya sa Jerusalem. Alauna, alas 2, alas 3. But you have to realize, historically wise, si Titus and si Rufus, pag sunod nila sa Jerusalem, gitumpag nila ang templo. Nga kung basahon mo sa Matthew chapter 24, last verse day, sorry, you go to Matthew chapter 24. Tanawan na itong panagna ni Jesus Christ. Matthew chapter 24, verse 1. 24 verse Jesus, just follow me. Jesus left the temple and was going away. Now sa Matthew chapter 24, verse 1. When his disciples came to point out to him the buildings of the temple, so i-point dito. And then he answered to them, you see all this? Do you not? Truly I say to you, there will not be left here one stone upon another that will not be thrown down. Meaning, si Jesus Christ nag-istorya siya sa temple na sometime in 70 AD, katong templo, isang usa ka bato walay mabilin. Pangutana, nga naman? Nga walay mabilin nga bato sa templo? Kabalo mo ano? Ana dito ang gold deposit ni King Solomon. That's why, paghimo nila or paggatong nila sa temple, gigatungan nga hangtod na himong abog. Isa sa ligo ng bato, pag imong gatungan na himo siyang abog. Maubupok siya. Nga, ang ilahan ginimo, di pangkuha tong gold ni King Solomon. O gidala nila sa, of course, sa robe. Again, kung naamoy Google search, challenge na mo, just type, what happened in 70 AD, ipakita niya sa inyo ang history. Again, ang pulong sa Ginoo is history. This is not a religious manuscript, but this is historical context, and I have good news for you. Kasali ka sa actor, actress. Kasali ko, isip ako sa pulong sa Ginoo because of the ministry of God the Father, the Son, the Holy Spirit na nag-indwell sa ato. Question before I leave. Before nato tapusin. I still have 5 minutes. Klaro? all clear. So, pagkataon mo, kung nga pa ba ang tongues, wala na. Wala. Because of this. So, picturean niyo na siya. I hope balikan niyo siya. And I will make it a point na i-upload na ko ang video so that kung nga mo gusto i-follow up sa ato ang lesson today na nag-transpire. Just go to the YouTube channel. Clark Zuico para makita niyo dito. Butangan na ko siya o Kasaba Part 2. Okay? Mag-discuss na to ang tongues. So, kung wala kayo pangutanan, let's bow down our heads in closing. Pray ka. Salamat kayo, kamahan, sa higayon ng ihatag ka na mo. Salamat kay somehow ang kamatuuran, ilaygay sa mga tubangan daw na buntag.
Si Jesus Christ ang inyong lead siya. If you abide in my words. Ang gigamit na dito na word is actually from the Greek word meno. And meno means, if you continue in my words, you are my disciples. And then somehow, if you are my disciples, you will know the truth. And the truth will set you free. And somehow, ang pagpaminaw ka muna buntag, inaupang ka, nabili niyo madalahi, bili niyo yung mga biktima sa mga nagalaan ng mga pagpilinan, nagagamit sa mga demonyo, karon nga mapasulaan ang inyong mga kaanakan. Kung mamahimo lamang gini siya na kami makabarog, mabantayan na mo ang isig kahuna-huna, ang isig kasing-kasing, particularly ang among konsensya, kung ang subconscious mind, kung kami abundant sa pulong sa Ginoo. That's why si Joshua, hindi niya, I meditate it day and night. Because the person who do it is blessed and somehow his ways is always successful. It's actually Joshua. In Job, niya, I always treat your words to be a daily portion of my food. And somehow, wala na akong iwag kang siya sa akong mga bakba. So salamat din sa mga encouragement na makita namin sa pulong sa Diyos that even the Lord Jesus Christ, pag-confront niya kay Satan, men shall not live by the physical bread alone, but by every words that proceeded out from the mouth of God. And it should be a daily basis sa pag-acquire sa pulong sa Ginoo, aron mga mahingkod ni sa among espirituhanong dasdas paglakaw, diha sa espirituhanong na pagkinabuhi. Balik namo sa imong tanan, pagpasalamat at pagpasidungog sa matang sa pangalan ni Ginoong Jesus. Amen. Okay, salamat no. So, salamat. Natong natunan